Palang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is ano ang pintong dadaanan nating lahat? At mayroon tayong concept na resurrection. Resurrection is the rising from the dead into the new kind of life that is no longer subject to the sickness, aging, deterioration, or death. Biblically is both the historic event of Christ rising from the grave and the future hope for all who are united to Him. Christ's bodily resurrection is the first fruit and guarantee of believers' bodily resurrection. The resurrection is the center of the gospel. Christ's resurrection vindicates His atoning work, defeating sin and death, and resurrect and secure our justification and future glorification. The doctrine of affirmation, boldly continuity and transformation, but abandonment. Our restored body will be true, renewed, and fit for eternal fellowship and service with the risen Lord. At may kita po natin ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. At sa Tagalog po, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala rin kabuluhan. At ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching, first teaching, resurrection gives meaning to life. So yung muling pagkabiwi pala ng ating Panginoon, nagkakaroon po pala siya ng meaning sa buhay natin. Dahil nga sinabi dun sa Bible verse na kung hindi nabuhay ang Panginoon, anong saysay ng buhay natin and yung pagsamba natin sa Kanya. Ngayon naman sa second teaching natin, resurrection gives hope to the hopeless. So yung muling pagkabuhay ng Panginoon, nagkakaroon siya ng panibagong hope sa mga taong wala na talagang hope, yung mga taong hopeless na sa buhay nila. Kasi nakikita naman natin na yung Panginoon, siya yung namatay, di ba? Namatay siya sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay. So, sa pamagitan pa lang nun, yung mga taong parang wala ng pag-asa sa buhay nila is magkakaroon ng pag-asa dahil sa ginawa ng Panginoon mismo na nabuhay siya. At ngayon naman sa third teaching natin, resurrection give us courage to face death. So, yung resurrection din pala, binibigyan niya rin pala tayo ng encouragement na harapin yung kamatayan, na hindi dapat natin kinakatakutan yung kamatayan dahil nga nakita natin na yung Panginoon okay sa Kanya na mamatay, di ba? So bakit tayo mga tao parang hirap na hirap sa atin yung mamatay unless may nagagawa ka pang kasalanan sa buhay mo na hindi mo pa pinagsisisihan. So kung ikaw nabubuhay pa at takot mamatay, ngayon ang gawin mo, ihingi mo ng tawad lahat sa Panginoon upang sa ganun yung worriness mo sa death is mawawala. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating application. First application, pour out your life to God's kingdom. So, habang tayo nabubuhay, yung buhay natin dapat i-surrender natin siya sa Panginoon. And dapat yung buhay natin is inilalaan natin sa pagsamba sa ating Panginoon. Ngayon naman sa second application, place your hope in Christ's resurrection. So, yung pag-asa ng buhay natin or yung hinihiling natin sa buhay natin, dapat natin siyang ibigay sa Panginoon dahil nga yung Panginoon ang nakakaalam sa kung ano mangyayari sa buhay natin. Ngayon naman sa third application natin, prepare to cross over death to face Christ. So, pagandaan natin yung kamatayan natin dahil ang kakaharapin lang natin ay ang Panginoon. So, habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng gumawa yung mga gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. At ngayon naman, dadako na tayo sa ating discussion. In what ways does the promise of resurrection influence how you to live today? So, para sa akin, nagkakaroon na rin kasi ako na parang yung isip ko is nagkakaroon na siya ng kalinawan na yung Panginoon nga namatay siya at sa ikatlong araw muli siyang nagbuhay. So, ngayon, ganun ang nangyayari na ibinigay at pinangako sa atin ng Panginoon na sa ikatlong araw ng kanyang kamatayan, siya'y muling mabubuhay. So, babalik at babalik yung Panginoon upang sa ganun, lahat ng mga anak niyang nabubuhay dito sa mundo, kanyang ililigtas at dadalhin sa kanyang kaharian. At ngayon naman sa ating alternative question, what have you learned from this devotion?
So, natutunan ko po sa devotion natin ngayon na ang pagkamatay ng Panginoon is napakarami niyang dahilan or meaning sa buhay ng bawat isa. At ngayon naman sa second alternative question natin, how can you practically apply our devotion? So, may apply ko sa sarili ko na kailangan natin ihingi lahat ng tawad sa Panginoon, lalo-lalo na yung mga bagay na nagagawa nating masasama. Para upang sa ganon, yung kamatayan is palagi natin siyang handang harapin at wala nang katakot-takot sa kamatayan. So, ayan lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.